Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Panalo na. Nako, eto na kabibig. Amerika, suportado si PRRD laban sa ICC. Nako, grabe kabibig. BBM, yari ka. Naku, delikado. Paparusahan ni President Trump ang mga sumuporta sa ICC. Nako, kaya pala kabibig, posible. Itong si Trump, I think nakabalita na talaga itong si Trump sa nangyari ni PRRD. Sabi pa ng ilang netizens, sa kanilang mga ano ba, kanilang mga iniisip-isip ba, mga conclusion at logical thinking. Wow. Na itong si Trump, hinay-hinay lang daw ang kanyang suporta at tulong kay PRRD. Hindi niya masyado lang pinahalata. Grabe naman yung imagination ng iba. Pero we don't know. Ito na kabibig. Di ba ang chika? Matagal lang gustong makausap ni BBM si Trump. Diba, pumunta nga sila sa libing ni Pope Francis. Nag-trending yung, nag-usap daw si Trump at saka si BBM, nagkamayan. Then nagkamayan sila. Pero ang tanong, may meeting ba? Walang meeting. At ngayon kabibig. Yung iba ba na nagalit sa aking katawa-katawa, yung laughing ko. Ganito talaga ako tumawa. Ganito talaga ako tumawa. Gusto nyo may tawa ako with ubo. O yun. So ito na kabibig. Feel ko ba, ayaw talaga ni Trump na makipag-usap nitong mag-asawang ito. Baka, meron na nakatimbre kay Trump ba? Sige, makikipag-associate ka sa presidente ng Pilipinas ngayon. Tinan mo ang Pilipinas, ang gulo-gulo. Sobrang, alam niyo ba kabibig? Uutang na naman sila. Opo. Ito na nga, yari ka BBM. Paparasahan ka talaga ni Trump kung makipag-ugnayan ka sa ICC. Sino ba ang nagpadala kay Pangulo Duterte sa ICC? Di ba sabi ni Remulla, group efforts? Ito na kabibig, i-share ko sa inyo kung ano ang nakita ko at nabasa ko. Kabibig, delikado kabibig. Delikado pala umaksyon si Trump. Ito na tingnan nyo The Manila Times. US calls on allies to support sanctions against ICC. Tinatawagan ng Amerika, yung mga kaalyado niya, na suportahan sila, na bigyan ng sanction ang ICC. Ang tanong, sumuporta ba ang Pilipinas o susuporta ba ang PBBM administration na pinakulong nila si Duterte sa ICC? Paano yan? Paano didepensahan ni Bongbong Marcos ang kanyang ginawa? The United States urged its allies to rally behind its moves to impose sanctions on the International Criminal Court, ICC, for what it deemed were illegitimate actions against sovereign states. Paano na yan? Anong isang sagot ni BBM dito? Sabihin niya, sige, suportahan natin ang Amerika pero nagpakulong ka ng isang dating presidente. Diba? Diba kabibig? Parang tanga ka lang. Diba? Parang pinagluloko mo lang ang US. Pinagluloko mo lang ang Amerika. At pinagluloko mo lang ang sambayan ng Pilipino. Paano yan? Anong ilalabas silang statement? Anong sabi ni Ate Claire? Anong sabi ni Ate Claire? Sasabihin naman lang, hindi kami ang nagpakulong kay Duterte. Ang Interpol, Interpol, walang ang red notice. Yung eroplano, sino ang nagbabayad noon? Ang sinakay si Pang Duterte sa eroplano, sino ang nagbabayad ng yung eroplano yun? Di ba? Office of the President. Minadali nyo si Pangulong Duterte para ilipad patong ICC. Group effort, sabi ni Remulla, tandaan nyo. Tapos yung Senate hearing ni Amy Marcos, nakadetali doon kung ano ang nangyari. Diba? Na-contempt nga yung sino ba yung ambassador ng ICC, kung sino ba yun. Diba kabibig? So ano kaya ang isasagot ni BBM nito? Nako, natatarantan talaga kayo. Kasi ang sa ginawa yun ni Pangulong Duterte,
Noted na yan ng Amerika. Noted na yan ni Trump. Kala kasi nila, ang Amerika ay walang pakialam kung ipakulong si Duterte sa ICC. Tingnan nyo na ngayon, hinay-hinay na nilang nilalatag ang kanilang plano tungkol sa ICC. Natural. Alam niyo na kung ano ang plano ng Amerika sa ICC. Of course, babalian nila ang ICC hanggang hindi na yan functional. Diba? Hanggang wala nang maniniwala sa ICC, hanggang wala nang magbibigay ng budget sa ICC. Lahat ng allies ng Amerika, isanction nyo ang ICC. Paano? Ang Pilipinas ba susuporta? Of course, dapat susuporta sila. Ito kabibiga, basahin natin ha. Basahin natin ha. From the Manila Times, US calls on allies to support sanctions against ICC. Manila, Philippines, the United States urged its allies to rally behind its move to impose sanctions on the International Criminal Court, ICC, for what it deemed were illegitimate actions against sovereign states. The U.S., through its Secretary of State, Marco Rubio, issued the statement as it imposed sanctions on 2 of the 4 ICC judges who took part in proceeding that led to an arrest warrant issued on November against Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel. Sabi dito, the United States will take whatever action we deem necessary to protect our sovereignty, that of Israel, and any other U.S. ally from illegitimate actions by the ICC. So posible mga kabibig, na hindi lang itong si Prime Minister Benjamin Netanyahu, baka later on mabanggit na nila ang pangalan ni Duterte. Baka hinihintay na nila we don't know, ang sign ni Trump. Sige, pwede na i-mention ang pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Sanctioned were Judges Betty Holler of Slovenia and Rene Alafin Ganso of Benin, who have been barred from entering the U.S. and their properties and interests within the country blocked. Nako! Tingnan mo ang pusa. Naramdaman ng pusa ang paghihiganti ni Digong silently. Measures more often take against policymakers from the U.S. adversaries than against judicial officials. Alapini Gonzo is one of the judges in the impending trial of former President Rodrigo Duterte, whose legal team has sought her disqualification. Dapat ma-disqualify na talaga yan. Kasi kasama yan sa pinapasanction ni Trump. So paano yan? Papalitan. Hanggang wala talagang mangyaring hearing mga kabibig. Hanggang mabasura na talaga yung kaso ni Digong. Diba? Sabi ng iba, hindi halatang suportado ng Amerika si Digong. Kasi hinay-hinay ng Amerika pinapatanggal itong mga ICC judges, di ba? Itong si sabihin natin dito, itong si Alapini Gansu. Isa pala ito sa mga judge sa trial ni Digong na ang legal team ni Digong gusto itong babaeng ito mawala or ma-disqualify. The 2 other judges were Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru and Salome Balongi Bosa of Uganda were part of the court proceedings that led to the authorization of an investigation into the allegations that U.S. forces committed war crimes during the war in Afghanistan. In his statement, Rubio called all nations still aligned with the ICC to resist what he described as a disgraceful attack on the U.S. and its allies. Paano na yan mga kabibig? Nagsimula ng kabahan si BBM. The more na hindi matutuloy itong gusto niyang meeting kay Trump. What if, kung tanungin siya ni Trump, what have you done with the former president? Ano ang sasagot ni BBM? Ganon. Tignan nyo ang pusa, nag-react na, meow, 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 meow na si BBM. So, kabibig, ano ang yung reaction hinggil dito na talagang sobra na? Talagang ramdam na ng ilang mga tao na yes, papalapit na ang pag-uuwi, ang pagbabalik sa Pilipinas ni Tatay Digong Duterte. Ano ang iyong reaction dito? Ito ba ay
secret way ng Amerika na kanilang pagtulong kay Pangulong Duterte? Kasi mahirap naman kung lantaran ang kanilang pagtulong, 'di ba? Baka maraming mag-react, 'di ba? So, hinay-hinay daw ang pagtulong or strategiya daw ito ng Amerika para tulungan na makalaya si Pangulong Duterte. And maghintay din tayo sa latest updates kung kumusta na ang application ng interim release para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung susuportahan ba itong ICC. Naku, baling-bali na ang ICC. Ang dami palang mga judges na sinasanction na. Bawal na sila makapasok sa Amerika, pati yung mga assets nila, frozen. O mag-elsa-elsa na lang sila. So, wala na. Malapit na ang katapusan ng ICC. No, sana before the end of this year, makaka-uwi na si Pangulong Duterte para makasama na natin siya. I'm sure ang Amerika nakapanood din, and they are observing kung ano ang ginagawa ng mga Pilipino OFW doon sa The Hague, kung bakit may mga rally doon, kung bakit maraming mga OFW pumunta sa the Netherlands, 'di ba? So hinay-hina nang na bukas sa katotohanan kung ganito pala yung mga judges sa ICC, 'di ba? Yung kay Pangulong Duterte GK, drug war, pero mostly are alleged. Wala pa, problema pa nga yung nagkaso kay Pangulong Duterte is humingi ng extension para makahanap ng ebidensya. Di ba? Nakakatawa naman sila. So, hinahina na kabibig. Nawawala na sa posisyon itong mga sinasanction ng Amerika. Sana, apat ilan ba yung mga sinasanction? Madami kabibig. Madami nga sanction. 4 or yun natin have. Parang madami na. Tatlo. Isa doon ay may hawak sa kaso ni Pangulong Duterte at nag-request ang legal counsel na i-disqualify siya para hindi na makahawak. Dapat lang, tingnan mo nga na sanction ng US tapos pahawakin nyo pa ng kaso ni Pangulong Duterte. Di ba, kabibig? So, yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Ito na ba ang hinay-hinay, slowly but surely, ang panalo ni Pangulong Duterte? Parang sinampal yata nito si BBM. Parang sampal ni BBM, no? Na pinakulong niya si Pangulong Duterte, daw di umano, group efforts daw. Pero sabi ng iba, totoo namang pinakulong ni BBM si Pangulong Duterte. Mahirap lang kasi hearing, mahirap i-reveal ni Amy, sabihin niya yung kapatid niya ang nagpakulong. Diba? So, maghintay tayo. Para alam niyo kabibig, para matabunan yung nangyari kay PRRD doon sa The Hague ngayon, ay kailangan mag-ingay itong impeachment ni VP Sara. Kailangan paingayin nila, kailangan merong mga supporters na ayaw ma-impeach si VP Sara, merong mga supporters na gustong ma-impeach si VP Sara. Pero alam niyo ba kung anong gusto ng VP Sara? Bloodbath. Sige, tuloy niyo ang impeachment. Well, hindi siya natakot. Si VP Sara pala, kakauwi pa lang galing sa ICC, sa The Hague. So, of course, alam niyo na, excited na tayo sa bloodbath. Ay. Sino excited sa bloodbath? Ako excited ako. Gusto ko talaga na na mangyayari yan. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. The International Criminal Court has judges who do not speak English. What type of international court is this? A court used for political persecution and undermining national sovereignty. The current PH president is supporting ICC by allowing his government to send former President Duterte to The Hague for trial. He should be sanctioned also. International Constitution when kidnapping an old man and put Zoom for a first trial ICC. Diba? Ito mga komento mga, that's right, the Philippines too should impose actions. Paano na mga anti-Chan and anti-Duterte dyan? Ngayon na nagsalita ang mga allies at ayaw sumuporta sa ICC, tahimik kayo. Kung talagang patas ang ICC, bakit parang ginagamit sa partisan politics? Dapat nga isanction yan kung hindi nila kaya maging neutral at fair. Ito na. Wala na. Iris, okay. Marcos and group efforts, guys, are ICC allies.
Ay, nako. Meanwhile, in the Philippines, the police chief willing to do whatever ICC tell them to do. Paano na ngayon gusto ng US na mag-join ang mga allies na mag-sanction ng ICC? Pasok mga liberal, loyalista at iba pa. Mukhang na-touch move sila BBM touch move talaga ka, BB. Ngayon pa, kapibig ang ating latest Lipag-Libig for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.